Destination of the Year 2025, Bulinaw! Maapi ka buklas mga kamang, so for today's video, another Dayan adventure na naman. Kaya bumangon ka na dyan at sama na kong gumana. So ayun na nga mga kakamang, sa video nga na ito ay gagala ko kayo saan aduon kung babale, Bulinaw. At tutulungan nga tayo ni Kuya Joms, ang isa sa pinakakilalang tourist guide dito sa bayan ng Bulinaw. Pagkatapos nga kami i-orient, tumarga na nga kami sa unang spot, ang St. James the Great Parish Church na itinayo taong 1609 ng mga Augustinian missionaries, located sa Barangay Herminal, Bulinaw, Pangasinan. Pagkatapos naming mag-pray at humingi ng gabay sa Panginoong Hesus, ay pumunta naman na kami sa susunod na spot at dinaanan na nga din namin tong Balingasay Bridge, kung saan makikita ang the cleanest river in Luzon, ang Balingasay River na may lalim na 30 to 35 feet. Nasabi nga ni Kuya na dito raw dumadaan ang mga malalaking barko noong panahon ng kolonyalism ng mga Espanyol at Amerikano. Pagkatapos nga naming mag-emote sa tulay ay dumiretso na nga kami sa Campoor. Pero bago nga kami pumasok ay dumaan muna kami dito sa hanging bridge nila. Pagkatapos ay pumasok na nga din mismo ng side. Grabe, arko pa lang damang-dama mo na talaga ang kapayapaan. Ang sarap sa pakiramdam ng ambience nila, grabe. Feeling ko pati hangin ang linis. Parang nakalimutan ko tuloy bigla ang dami naming bayarin sa school. Speaking of bayarin, sa sobrang ganda dito, worth it na ang entrance fee mo na 50 pesos para sa sightseeing. At kung gusto mo naman sulitin ng ambience dito, pwede kayong mag-overnight stay. Pwede kayong mag-rent ng tent, mag-stay sa kubo o itry ang glamping experience na may aircon at sariling comfort room. Sulit na sulit kasi aside from the stay, may mga libre pa kayong mai-enjoy tulad ng bonfire, river at pool access, open tables and chairs, gamit sa pagluluto at kahit film viewing under the stars. For the latest rates and booking, i-message nyo lang sila sa official page ng Campoor. No worries na din sa mga foods kasi may tindahan po sila dito sa entrance. Pagkatapos nga namin kumain ng mais con yelo ni ating tindera sa Campoor, ay lumarga naman kami sa pangatlong destinasyon namin, ang Bulinaw Falls 1. Ang pinakamataas na falls among 3 Bulinaw Falls. Ang ganda ng vibes, ang presko ng hangin, tahimik ang paligid, tapos may sounds ng nature all around. Parang instant stress reliever talaga. Tapos nga naming mag-picture at mag-video ay kumain muna kami dito lang din sa area ng Bulinaw Falls 1. Bago nga ulit kami lumarga ng Bulinaw Falls 3A. Ito naman ang pinakamalawak among 3 Bulinaw Falls. Grabe, ang ganda talaga ng kulay ng tubig, parang turquoise, na parang gusto mo na agad lumusong. Safe at relaxing nga mag-swimming kasi hindi masyadong malalim ang ibang part ng falls. Pero syempre, ingat pa rin lalo na kung may kasama kayong kids. Hindi nga lang pala falls at view ang maganda dito dahil pati service ng mga staff ay the best din. Sobrang babait nga nila dahil babatiin ka talaga at maaliwalas din talaga mga ngiti nila. Halos bawat cottage ata ay may babati sa'yo. Di tulad sa kabila na parang medyo nakasimangot sila pero enchanted naman dahil baka pagod lang sila. Next stop natin dito sa Bulinaw ay ang Wonderful Cave. Grabe, hindi ka magsisisi dito kasi napaka-crystal clear ng tubig sa loob. Ang lamig pa, parang instant ice bath na pampawala ng pagod after ng biyahe. Tama lang ang laki ng cave, hindi ka maliligaw at safe pasukin kahit first time mo. At syempre, picture perfect ang loob kasi may natural rock formations at sparkling na tubig for only 100 pesos entrance fee. Pero wait lang auntie ko, kung akala nyo isa lang ang kuweba sa Wonderful Cave, nagkakamali kayo dahil 3 ang kuweba na meron dito. Unlike the first one na may malamig na tubig, ito naman ay kakaiba dahil wala siyang pool pero punong-puno ng crystallite stones na natural na nag-glow kapag tinatamaan ng ilaw. Pero hindi lang yan dapat ang abangan dito. Meron ding isang rock formation na hugis mukha ni Papa Jesus. At ang interesting part, mas makikita mo siya sa pictures at videos. Pero kung titingnan mo ng direkta sa loob ng cave, hindi masyadong obvious. Parang hidden blessing na ikaw lang ang makakadiscover kapag nag-video ka. Ang pangatlo naman ay di na namin napuntahan dahil medyo sagrado siya. Dahil alam nyo ba, dito kinukuha ang swift left sa live ulaway ng ibon na ginagamit para gumawa ng bird's nest soup. Sobrang rare nito at madalas lang na siniserve sa mga 5-star hotel. Imagine mula sa simpleng cave sa Bulinaw napunta hanggang sa fine dining ng international cuisine. Another destination, standing tall sa Patar, Bulinaw, ang Cape Bulinaw Lighthouse. Ang ikatlo sa pinakamataas na lighthouse sa buong Pilipinas. May taas itong 101 feet kaya tanaw mo mula rito ang napakalawak na karagatan at ang golden sunsets ng Patar. Dati ginagamit pa ito ng mga mandadagat bilang ilaw sa dilim ng dagat, pero ngayon isa na rin siyang heritage site, Instagrammable spot para sa mga turista. Kaya kung pupunta ka ng Bulinaw, huwag mong palalampasin ang pag-akyat dito. At syempre, hindi kumpleto ang trip kung hindi natin bibisitahin ang isa sa mga pinaka-Instagrammable spot dito sa Bulinaw. Welcome to Rock Formation View Beach. Grabe, parang obra maestra ng kalikasan ang mga batong hinulma ng dagat at hangin. Perfect spot ito para sa photo ops, beach vibes at syempre sulit na sulit kasi mura lang ang entrance fee. Recommended siyang bisitahin sa hapon kasi super Instagrammable view ang sunset dito. Grabe, ito na ang
to be. Yun lang for today. Thank you for watching. Mwah!